Yo, what's up? What's up sa inyo mga kapatid? Kita na naman tayo sa panibagong episode ng ating podcast. 270 plus na tayo. 2 Timothy ang ating topic, Sir John. Ano? At alam mo naman, sa Pilipinas, madaming nangyayari. Gera and all, mga gas, yan, nagmamahal ng bilihin. Yan, ang mga reklamo ng mga Pilipino ngayon. Kaya kung napapanood mo ito, 10 years from now, kung buhay pa kami, at kung may mundo pa nun, ito ang mga nangyayari ng panahon ngayon. Time na to. Ito yun. Ito yung nigera doon sa US saka sa Iran. Nadadamay ka tayo. Kasi yung gas, 42 days na nga lang daw eh. Yung itatagal eh. Hindi pa pero hindi pa gaya nagtatagal. Ganun na samantalahin pero either malakas yung pressure kahit 70 pesos or mahal masyado. yung sinasabi mo ba sa yung iba na nanamantala? Meron naman talaga. Ng mga station. May nagnanakawan pa ka sa kunwari yung mga motor na lang sa labas, naka-park. Alam mo, ang ganda din, isa ito sa mga realization ko sa buhay. Once na may disaster, nagiging hayop ang tao eh. Nawawala yung Nawawala yung morality. Parang nagiging survival na lang. Ganun. Napansin ko yan kasi kami sa nature ng trabaho namin, social work. So, kapag napadala kami sa mga disaster, mga binaha, mga ganon. So, minsan parang nawawala na yung yung pagiging makatao mo. Parang, kailangan tayo mauna doon. Okay. Kailangan makuha natin ayuda doon. Tayo yung hoarding. Noong panahon nga lang ng Ondoy. Yes. Di ba nagkanakawan? Wala na morality. Kasi nga yun ang ang nanaig yung yung id. Yung human nature, pagiging sakim. Isa pa sa nakita ko, mga co-teachers ko kasi, parang nagre-ready na sila for worst. May bili na sila ng mga punla. May bili na sila na mga binhi, mga buto, itatanim. Nagpe-prepare na sila. Ng mga solar na Hindi naman siya masama. Pero niisip ko sarili ko, maikigaya ba ako? Pwede man din ako mag-prepare. Pwede man ako mag-prepare. Pero sa naisip ko... Sabi tatanim. Hindi yun. Ginagawa ko ba to dahil nagpe-prepare ako or nagwo-worry ako? Yun. Pwede naman na... So, issue ng heart. Issue ng heart. So, kumbaga, popost sila doon sa Jimmy GC kami, popost sila doon. Hindi ako nakikisali na Kasi nakikita ko yung mga presyo ng mga bibilin eh. So, kumbaga, gusto ko mabuhay sa present. Ganda na. Ano yung mga dapat kong i-address ngayon? Again, hindi masama na mag-prepare para sa future. Pero ayokong i-rob or marab yung mga present time ko dahil sobra kang or over ka nag-prepare para sa future. Minsan kasi may mga pagkakataon na ulitin ko, tama na mag-prepare, pero minsan hindi aware yung ibang tao na yung naging buhay nila is always preparation na lang ng future na maaaring hindi naman na dumating. Yun, ganda nun. Solomon, sinabi and that's a physical preparation eh. Minsan, hindi tayo nagpe-prepare sa spiritual. Parang... May insurance ka nga. Hindi ko na nga mabasa doon na ipanalangin natin na wala ka man lang mabasa na ganun eh. Parang, so baga hindi ako nakikisali. Good to know na sineshare nila. Hindi ko naman sila kinokondemn, pero I do not expect more, kumbaga naiintindihan ko rin. Kasi parang yun naman yung default eh. Yung mag-worry ka na tataas yung mga ganito, ganyan. Naiintindihan ko. Hindi ko sila kinokondemn doon. Pero sana tayo as a Christian, yes, prepared tayo. Pero yung today, yun yung mas pahalagahan natin. Yun yung sinabi ni Paul din eh. Di ba? Sige, simulan na natin itong 2 Timothy na to. Sige. Verse 1 lang. Gera, yung mga usapan natin eh. Kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. So, mahalaga to kasi ilang beses niya
ni-encourage si Timothy dito eh. Maaring si Timothy ay naturally timid or baka naman si Timothy is mabigat talaga yung kanya responsibility. Kaya it's very important na regular siya na ine-encourage ni Paul. Pero hindi siya yung boldness na walang pinanggagalingan. Yung kundi, bold lang na para tapang-tapangan lang, basta maging matapang ka lang. Kumbaga sabi dito is be strong in the grace that is in Christ Jesus. Yun, kasi yung tapang kasi dapat natin, may pinanghuhugutan. At nasa tamang lugar. Hindi yung, kasi may mga taong pinanganak na matapang eh. May mga matapang lang. May matapang lang sa internet, keyboard warrior. Yun, pag kinasuhan na, biglang, ay sorry. So kapag harapan, hindi naman papalag. May mga na-encounter din akong ganon. Na, pagharapan naman. Madaming ang tumapang ngayon sa keyboard, mga internet. Kasi walang walang repercussion eh. Tapos nakalock yung profile. Yun. Tapos minsan, iba pa yung picture na nagamit. Dami, mga opinionated ngayon eh. Merong one time napilitan ako mag-comment eh. Yung sa may Philippine Star. Oo. Hindi kasi, ayun, kikunento ko sa inyo hindi responsible yung pagkaka-caption. Yung about sa clothing Teacher. allowance. Sa loob-loob ko, sa GAA ng 2026 is majority naman ng government employees may clothing allowance. Kami meron. Diba? Pero napaka-subjective nung pagkaka-praise. Kaya ang tanong ko doon, kami lang po ba yung ahensya na nakakatanggap? Trigger, naninirigger. Aware naman ako. Pero kumbaga... Yung mga caption ng mga balita ngayon, alam mo, naninirigger eh. Hindi, tsaka ano kasi yan monetization yung pag may engagement So... Mapa-hate man yan, haha. So, kumbaga, sapat na sa akin yung mamulat yung mata nung iba dun sa sinabi ko na mahalaga yung responsible journalism. Kasi biruin mo, nung mga bata kami, dahil din kami parang sumasali din kami ng mga press conference May ganong ethics. Mataas ang tingin namin sa mga yung mga malalaking media outlet na yan. Pero nito para bang nadidismaya ka kasi para bang pera na lang. Yung pwede. Scoop na lang. Personalan na lang parang ang tawag dito personal gain na lang minsan yung kumita na lang. So kumbaga nakalimutan ko sino nagsabi nun pero parang sikat to sa Amerika hindi kaya parang artista din parang sino gumanap sa Equalizer Denzel Washington. Okay. Siya ba yan? Okay, sige. Tuloy. Parang ang mahalaga ngayon is not to be truthful, not to be factual. Ang mahalaga ngayon is to be first. Oo. Kasi meron tayong tendency na kung sino nauna, yun yung tama. Hindi naman lagi. Kaya wala nang background checking. Post agad. Post agad. Tapos nung na-cancel, hindi. Yun kasi nakikita ko madalas na sinasabi nila. Akala ko totoo. Balik din sa iyo. Hindi responsable. So, hindi to be factual. But, kasi stimulus. Yeah. Ganun. So ngayon, binabanggit dito na maging strong ka in the grace in Christ Jesus. Ibig sabihin, ang pinanghuhugutan mo is yung mga virtue, resources, strength, yung wisdom, yung capability, example na ibinigay ni Jesus. So, ang point ng pagiging bold, pagiging matapang ng isang Kristiyano ay kay Jesus. Doon sa doon sa prinsipyo na tinatayuan natin. Tsaka yung identity natin kay Christ. Yun, kaya ka magiging matapang. So for example ito, sabi dito, I am a child of God, okay? In Jesus Christ, and I have the love and favor of God even though I don't deserve it. Kanina, nung bago ako pumunta dito, may napanood ako na humility is not an emotion. Ay, okay. Napanood mo rin. So, sabihin, similar sa tayo decision. na hindi siya emotion lang. Okay? It's a commitment, it's a decision talaga na you commit yourself to. So kumbaga, pwede kang maging humble without you feeling it. But yun kasi yung pinili mo. Kaya nga hindi siya basta-basta nagagaya ng demon kasi nga pride yung ni Satan. So in short, if you want to really be strong, you stand doon sa finished works ni Christ at doon sa word ni God. Kasi meron kang backup, meron kang pinanghahawakan na yung tinatayuan mong principle is totoo. And by the way,
imak man ng tao yung word ni God, pero hindi makakailan ng mga tao na meron kang standards na sinusunod. Hindi random yung standards na tinatayuan mo. Yun. So, basically, that is verse 1. Verse 2. Okay. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. So, ibig sabihin, hindi lang yung knowledge yung pinakamahalaga yung capability din na ma-transfer mo. Sa theory ng multiple intelligences ni Howard Gardner, may siyam lang kasi yun Pero may pinopropose pa silang idagdag na mga intelligences. Isa sa pinopropose na idagdag is pedagogical skill. So when we say pedagogical skill, yung kakayahan mo na maibahagi yung karunungan mo. Maraming mga tao marunong. Ang alam ko kasi sa pedagogy yung sa sa bata. teaching. Teaching sa bata. Papasa mo yung knowledge. Maraming tao marunong pero hindi nila kaya ipasa yung knowledge. So kumbaga, si Paul dito, okay. Hindi sila able to teach. Yeah. Okay, ganito. So, meron ako kung sige. Self-taught kasi ako almost sa guitar playing. Okay. Kaya ang problema ko, hindi ko alam paano siya maipasa. Pati sa singing, self-taught ako. So, hindi ko alam paano ko siya ipasa. Yun ang problema ko. So, pero sa mga bagay naman na mga ibang bagay, kaya ko ituro. Kunyari, Bible na ituturo natin. Pero yun lang naalala ko na, ba't kaya hirap ako ituro to? Sa pagtuturo din, kasi di ba ako education graduate nung una, nung nagturo ako sa AMA. So, self-taught din ako sa teaching. Kumuha ka pa ng isang unit? 18 units. Saan? Sa Arroyo. Okay. Yun yung inaya kita. Oo, nga pala. Okay, sige, tuloy. That is 2015. Tagal na, no. So ngayon, nung nagtuturo ako sa AMA, wala nagturo sa akin paano maging teacher kasi hindi man ako educational. Ang pinaka naging driving force ko is kung ako yung tuturuan, paano ko to maiintindihan ng mas madali. Yun yung naging driving force ko. Hanggang sa, yun nga, nakakuha ko ng 18 units sa education, then to attending seminars and trainings and mga retooling. Doon ko na mas naintindihan yung paano magturo. Pero ang naging motivation ko noon is, kung tuturuan ko yung batang ako, paano ko siya mas madali na maiintindihan. Yun yung naging... You're putting them sa shoes mo nung araw. Kaya one time, meron akong co-teacher na nasa room, kasi laboratory yun, gumagamit siya ng computer sa may likod. Natuwa lang ako sa comment niya. Tatanda ko pa yun sinabi niya. Sir John, nakakatawa ka pala magturo, Alam mo parang yung nagtuturo sa sa Ace Hardware, kung paano gamitin yung vacuum, ganon. Methodological. Sabi ko naman, that's a compliment kasi kahit wala silang units or degree ng teaching, kapag napakinggan mo sila na kung paano gamitin yung vacuum cleaner, maiengganyo ka talaga na bumili kasi naiintindihan mo simpleng gamitin. So para sa akin, pag nagkinomentan ako na, para kang yun nagtitinda na sa Ace Hardware, sa akin compliment yun. Kasi para sa akin, nagagalingan ko yung way ng pagtuturo ng mga... kasi nga... Mga ma'am, sir. Yun, para sa akin, yung teaching, ganun lang naman yung naituturo niya ng simple o maayos, yung isang bagay na kung walang nagturo nun, hindi mo naman kasi basta-basta maintindihan. So yung sinasabi dito ni Paul kay Timothy, ipasa din niya sa iba. Ang point niya, ikaw nakikita mo, totoo to sa buhay ko. By experience and by observation, natutunan mo. Ngayon, ikaw din ipasa mo. Meaning to say, walang monopolyo ng ministry. Ibig sabihin, walang sikretong knowledge or information na yung pastor lang may yung alam. Circle lang. Hindi. Pwede siya i-replicate, pwede siya ipasa. Yes, pwedeng matutunan ng buong congregation yung knowledge ni God, pero pinagkakatiwala mo yung pag-spread ng good news at saka yung pag-handle ng flock dun sa mga able men. Kasi hindi lahat able to teach. Kasi hindi naman lahat is able to teach. Sabi ko nga sa mga tanggap natin yun. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, hindi naman sa ina-undermine natin yung ibang teacher dito, pero may mga teachers kayo
na pag sila yung nagdi-discuss, hindi nyo maintindihan. Pero pag yung classmate nyo nag-discuss sa inyo, naiintindihan nyo. Yes sir, oo nga, kunwari, ganito subject. That's my point. Na hindi porket naging teacher is Able to teach. talagang able. I'm sorry. Pero yun yung, kahit naman sa James chapter 3 though iba yung principle na binabanggit doon, not every one of you should be teachers. Di ba? Kasi double is the judgment of teach. So in short, hindi lang sa faithful ka na alam mo. Ay, okay. Akala ko lobat. Sorry. Hindi lang sa faithful ka doon sa word ni God, faithful ka din na i-share yung word ni God. At faithful ka din na yung sinishare mo is tama. Tapos yung pagpapasahan mo, alam mo mga faithful men din ni God. Yun. So, kumbaga, wala tayong binabago dito. Nire-relay mo lang kung ano yung nirelay ni God sa atin, kung ano yung nirelay ng mga forefathers natin sa atin. siya, no? Yes. Parang nung araw, ano? Sabi ni Lola. Hindi yung parang pasiklaban na marketing strategy na mapakulo. Hindi. Walang ganon. No. Next, 3 and 4. Alright. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Hanggang 4. Dito, simula doon sa verse na to hanggang sa masusunod na verse, may 3 uri ng profession na binabanggit dito Yung pagiging sundalo, yung pagiging atleta, tsaka yung pagiging magsasaka. Yeah. Okay. Pero focus muna tayo sa sundalo. Siyempre bilang sundalo, ang pinaka-primary natin na kailangan i-please yung ating commander-in-chief. Okay? Pwede ka naman maging sundalo na tamad. Pwede ka naman maging sundalo na parang play safe lang. Banjing ka. Banjing lang. Pero ang sinabi kasing term dito is mabuting sundalo. Bakit mabuting sundalo? Kasi may masama. Kasi may masama at may tamad na sundalo. Bakit kailangan mabuting sundalo ka rin? Because yung nag-uutos o nagbibigay ng command is a good shepherd. So, kumbaga, there's no point of being a timid or a bad soldier kasi mabuti yung nagko-command sa atin. So, bilang good soldier, disiplinado ka at saka willing ka mag-endure ng mga hardship. Ang mga sundalo, kita ko yung training nila ang hirap nung training nila, di ba? Kaya nga minsan may mga sumusuko Hindi rin lahat. Okay, hindi rin lahat. Cut na maging. Pero, kunwari, bilang Kristiyano, may height yan pero ikaw, bilang Kristiyano, hindi pwede na bilang Kristiyano, iiwas ka sa suffering. Kasi part ng pagiging Kristiyano is may makakaharap ka na suffering. Hindi ko sinasabi na hinahanap mo yung suffering na may makakaharap ka kasama na suffering. Yes, kaya kasama sa training ng sundalo nagre-recreate sila ng mga obstacle na pwede mong mangyari sa totoong laban. Yes. So kaya nga sabi dito, maging mabuting sundalo ka na matapang, okay, sa lahat ng pagkakataon na masipag at ginagawa mo ang iyong tungkulin ng buong puso at kaluluwa. Sige, paano kung may sundalong hindi matapang? So, ibig sabihin, hindi siya mabuting sundalo. Anong gagawin kaya niya? Pag ganun, kung malalaman mo, yun yung mga, yun yung mga talo agad sa gera or talo agad bago pa man din mag-start yung gera. Yun yung mga tao na bago pa man mag-start yung gera, talo na. Kasi takot sila Kaya kayo iba, para ba kung sino yung takot dito, umuwi na. Kasi hindi pwede na kapag pupunta ka sa gera, hindi mo lalakasan yung loob mo. I am not saying na walang nakakatakot na magiging kaganapan or pangyayari. I am just saying na despite ng may mga mahihirap o nakakatakot na pangyayari is nagtutuloy ka pa rin. Next is, sabi dito, huwag kang makisawsaw, okay? Sa mga gawain ng mga normal na mamamayan. Na hindi pangkawal. Na hindi pang sundalo. Hindi ka pwedeng maging merchant o businessman or trader gano'n o sideline. Sundalo ka, nag-sideline ka. Pero sundalo ka, nagpapataya ka ng wedding. Kaya nga minsan sinabi ko, kung ikaw ay preacher, wag kang events host or entertainer. Kasi ang hirap na events host or entertainer ka, tapos at the same time,
nagpipreach ka ng seryoso, ng mabigat na katotohanan. Kasi para bang dito, napaka-solemn mo at saka napaka-bold mo. Tapos pagdating dito, nagpapatawa ka, nagpapasayaw ka. So parang ang hirap i-reconcile. Mag-focus ka, hawakan mo lang yung isa. Okay? Hindi ko na sinasabing bawal magtrabaho yung mga nag-share. Pero parang may mga work na parang ang hirap isabay. yeah, exactly. Kasi parang ang hirap isipin na ay nagagawa mo to, paano kung ginajamming mo kami pag host ka, baka ginajamming mo rin kami kapag preacher ka. Gets mo yung ganong point. Now, many people would disagree with me, lalo-lalo na iba mga pastor tayo kilala na sa events din, ganon-ganon. Hindi ko babawiin yung ganon. Hindi ko sinasabi na kapag events host ka is hindi ka na rin Christian. Hindi yun ang sinasabi ko. Sinasabi ko is yung reliability mo even dun sa mga wala doon sa congregation. Oo nga. May mga ganun kasi. Kaya nga lagi natin tatandaan na yung godliness is hindi siya means to earn profit. Hindi siya means na para yung magpayaman. But godliness with contentment is a great gain. So kumbaga bilang sundalo, huwag ka sausaw sa mga ganyang work. Huwag ka nagde-design ng mga ganyang work. Okay? Pero again, mainam din na yung mga kapatid mo sa pananampalataya, alam din yung pangailangan mo bilang elder, pastor o sundalo para may kaakibat ka at katuwang doon sa mga pangailangan mo. Sundalo ka, may sideline ka. Kukumpuni ka din ng mga hindi ka makakapokus eh. Oo. Pwede naman sundalo ka tapos medic ka, pero ginagawa mo sundalo din. May ganun. Pero ang line mo pa rin sa sundalo at masipag ka. Sa big picture, nandun ka. Oo. Medic. Oo. Hindi yung sa big picture. O kaya trainer ka ng aso. Oo. O kaya sabihin Mga natin na K9, ikaw sa Intel, na information, pero sundalo ka pa rin. Hindi yung sundalo ka ngayon, tapos mamaya clown. Parang hindi siya hindi siya proper. Sundalo ko sa Pinas, no? But then Wala again, tayo sabi ko nga sa inyo, may balance naman yan. I am not saying na kapag ganito na yung trabaho mo, hindi ka Christian. Kaya nga lang, hirap kasi na... May mga work na parang ang hirap niyang i-reconcile. Kaya ito yung part na maiintindihan mo, no? Kung bakit ganun na lang si Alvin Aragon niya, binabawalan niya hindi mo binabawalan, or parang, di ba, pinag-pray nila kay God na, tas nag-resign na siya doon sa, yung asawa niya, sa work. Kaso nga lang kung conviction nila yun eh. Kaso nga lang kung ang sinasabi naman kasi ng ibang netizen, kung talagang ala na sila doon, wag na rin sila nagpo-post ng mga kunas, nagsusumba tapos maikli pa rin yung damit. Somehow I would agree with that na kung talagang ala ka na doon, totally maging sobrang ingat ka na talaga. Yun tama naman din yung sinasabi nung iba. Kaya nga sa totoo lang, mahirap maging Kristiyano at tumatayo ka sa conviction mo. Hindi ako nagda-doubt sa conviction nila kung ba't sila umalis doon. Pero kumbaga, pa nila. Mas maging maingat pa sila doon kasi sa... Kasi tandaan mo, nasa inyo yung spotlight ngayon. Bawat kibot mo. Oo. So kumbaga maging... sinisilip nila yan. Yes. So kumbaga mas maging responsable. Pero kung meron mang kinaganda sa mga pangyayari na yon, yung mga tao na namulat na, ay, ito pala, yung sinasabi pala yun sa Bible, ay, may mga ganun-ganun pala. Yung iba napabasa ng Biblia. So, kumbaga, kung may maganda man na naidulot, napag-usapan yung salita ng Diyos. Okay. Next, verse 5. Ayan. Athlete. Hindi maaaring gantimpalaan ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. Rules. Kaya maganda yan. May mga rules boxing. May mga rules dyan. Ginagamit din ito kapag nagko-correct ka ng brethren. So kumbaga, hindi siya pwedeng gumamit ng dark psychology or mga kung ano-ano. Kasi kung athlete ka,
May rules. nag-a-abide ka dun sa rules and principles noong sinalihan mong laro. Hindi pwedeng wala. Hindi pwede. Ngayon, kung ayaw mag-abide dun sa rules na ang gusto mong gamitin is yung sarili mong rules, hindi ka good athlete. Palaro tayo na gano'n, yung nababago yung rules. Hindi nga pwede. Kasi, uy, mali yung rules mo. May tanong ko sa'yo. Nung kami ba nagpalaro, may mga issue ba na nakaaway? Wala, di ba? Kasi may rules mali. Oo. Yun nga yung point. So, kumbaga, pag kasi pilosopo din kasi nagpalaro parang yung ipipilosopo na rin yung kausap mo, in-overthink mo na rin So, parang ang point lang nun, bilang atleta, disiplinado ka. Yun Okay? Hindi ka nagwo-work unto perfection Ang wino-workout mo is consistency Yun ang ng athlete hindi ko alam kasi yung sa akin, personal experience ko, parang wala akong matandaan na ako'y naging athlete. Sige. Hindi wala akong sports na talagang Siguro, professional. ang pinakamalapit ko ng personal experience is nung nagka-sleep apnea ako. Yung ilang araw akong dire-diretso na nagja-jogging kahit na pagod ako. Yung parang kahit pagod ka na at ganito ng oras, i-gina-jogging mo pa rin. Kasi yung consistency talaga ang dun May nakita nga ako na yung mga reels pinag-compare yung perfectionist at saka yung consistent. Yung perfection ang bagal. Tinatapat yung ganon. Yung ganon. Pares tayo ng reels tapos yung isa yung ganon. Yung consistent, basta maglagay siya na maglagay, tuloy-tuloy, ganyan-ganyan. Mas nauunang mag-progress yung isa. Pero actually, ang balance naman dun is habang nagpo-progress ka patas, mas ma-refine sana. Okay? Pero multitasking pala yung okay. ko. Pero ang point ko lang noon, bilang athlete, nandun yung discipline. Okay? So, sabi nga sa Hebrews na sa umpisa, yung discipline, hindi siya pleasant. Pero kapag yung tao namuhay sa discipline, makikita niya yung peace, yung power, yung goodness na na-achieve mo yung bagay na yun because naging faithful ka, naging consistent ka doon sa ginagawa. Physically, kapag meron kang discipline, meron kang sense of control. Actually. Oo, na parang body, obey. Parang ganun. Nasasabi mo, hindi yung katawan mo ang nasusunod, kundi napapasunod mo yung katawan mo. At saka, so with that, meron ka ng maturity. Yes. Paano pa kung dumating dun sa soul? Yes. Bless the Lord, my soul. Diba? And all that is within me. Ngayon, ito ang point nun. Hindi mo rin basta ginagawa yung bagay na yon. Ginagawa mo rin yung bagay na yun according dun sa parameter nung bagay na yon. Hindi ka pwedeng mag-invento ng sarili mong rules na kunwari, nag-aaral, nagta-track and field ka, tapos ang isusuot mong damit halimbawa is... Yun din, nakapantalon ka. Hindi ka pwedeng mag-invento ng sarili mong rules. Papasok ka sa guidelines. Kunyari, yung sa mga ngayon, yung mga sports na for men. Tapos, kaya ngayon yata sa Olympics, parang tinitingnan na nila talaga kung lalaki. Kasi may issue. Hindi kasi, kapag may mga bagay kasi na magkakaroon ng injustice or pagiging unfair kapag pinagsama mo yung lalaki at yung babae sa particular na sports. Okay? So, kumbaga, kailangan merong distinction kasi pinoprotektahan mo yung pagiging babae ng mga babae at yung pagiging lalaki ng mga lalaki. You don't cross over. Okay? So, kumbaga, going back, hindi ka pwedeng maglagay ng sarili mong rules doon. Boxing, hitting below the belt. In fact, even sa badminton, hindi naman pwede na kapag official na laban ng badminton, ang gagamitin mo shuttlecock pucho-pucho lang, hindi yung talagang shuttlecock, diba? Ang gagamitin yung synthetic na parang practice lang. Yung shuttlecock ba na yung may feather. Bawat set iniiba yan? Para siyang alam mo yung sa tennis? Di ba? Minsan kapag overbound na pinapalitan, Tsaka nasisira kasi yung feather nun Ayun. Sa bagay tayo, ilang beses, mga isang set lang yari na minsan sisira. Depende sa hampas at saka sa kabyos. Tsaka sa yung pagiging violenting pumalo. So, in short,
malaya tayo as long as nandun tayo sa boundary. Actually, nakikipag-badminton pa rin ako kahit sa mga estudyante ko na may malagi kong kasama. Mas mura kasi sa Van and Blake Saan yan? sa Kapitan Pepe. Ay, ba na dito sa... Papuntang City Hall. Sabi meron dun yung maliit dun sa gilid. Pero ano yun? 1, 2, 3, 4. 4 na ano yun? Malaking. Pwede, mura. 90 sa bata, estudyante, 120 sa matanda. Per hour? Hindi per hour. Huwag kang maturot ka. Pwede na. Yung reservation lang siguro doon. Yung pag marami, may switch ka. Pero yung time na walang katao-tao, minsan maabot kami ng 4 hours, 5 hours. Ngayon kasi, dun sa namin, sa production nung band production, nung music production na nakakabilang ako, meron din silang bola, basketball. So, okay din. Kasi nakakapaglaro tayo. So, nga lang pagtrentahin na nga. Yung bodily exercise, sabi naman ng Bible, is of little, naman siya, benefit. Hindi naman siya sinabing no benefit. May benefit naman talaga kasi, kumbaga, ito yung pinakakahon ng ating kaluluwa at saka espiritu. Kailangan din naman talaga nating ingatan, and it's also the temple of the Holy Spirit. Pero wag naman yung totally na pinabayaan mo na yung katawan mo. Kumbaga, respeto din. Okay? Hindi lang sa spirit and sa soul, respect din natin yung ating body. Okay? Number 6, yung yung farmer. So tapos na tayo sa athlete. Sa farmer naman tayo. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. So itong farmer naman to, ang focus naman nito is hard work tsaka yung diligence. Okay? Yung sa good soldier, ginagawa niya ng maayos yung trabaho niya. Hindi siya... Pinoprotektahan niya yung... Hindi siya halubilo sa mga civilian affairs or civic affairs. Okay? Hindi ginagawa yung mga hindi pangkawal na gawain. Ang focus niya is parang matalo yung enemy at saka ingatan yung mga... Defense. So yung sa athlete naman is yung mawin yung prize, yung goal. Discipline. Okay, discipline. Rules. Yung sa farmer naman is about diligence and hard work. Ngayon, mahalaga din na ang unang kumakain ng fruit ng hard work is yung yung worker. Sasaka. Kasi paano niya mapapakain yung iba kung siya mismo wala siyang sariling energy or lakas? Kumbaga, naman to kumbaga reasonable naman si God na even yung farmer, meron siyang share doon sa hard work na ginagawa niya. Ibig sabihin, may pakialam yung Diyos even doon sa preacher. Okay? Hindi, yung nga din, kung magiging literal tayo, niya sa Nueva Ecija, dami magsasaka. Pero karamihan, mahihirap na mga magsasaka. Kasi nga, doon sa sistema ang kinabibilangan natin, bakit sila mahirap? Tapos, yung iba sa kanila, kikisakan lang. Tapos yung minsan yung sistema in place na ang tagal-tagal na ayaw palitan ng mga may kakayahang palitan or improve yung system in place. Kaya lalo naghihirap yung mga nasa baba. Kaya ang tendency, gustong umangat noong mga nasa baba para palitan yung sistema. Parang may ceiling kasi. Kaso nga lang, yun nga, may tinatawag tayong glass ceiling na hindi makaalpas yung mga nasa baba kasi merong kumokontrol either by popularity contest or either by manipulation ng information sa media. Ganun naman na ma-manipulate na minsan yung mga data Okay? Hindi ba kahit nagre-research tayo? Pag may gusto tayong palabasin na na data, minsan minamanipulate, which is wrong yun. Lagi ko sinasabi, mali yun kasi sabihin, hindi na reliable yung data mo and also the results. Kaya nga yung hypothesis mo, may sagot na agad yun diba? Ngayon, sabi dito, pinapatunayan mo lang doon sa research mo na tama yung hypothesis mo. Or null hypothesis. Ibig sabihin yung kabaligtaran. Ngayon, sabi dito, kung ikaw din, mag-share ka rin ng spiritual gift doon sa spiritual food sa ibang tao. Ikaw din muna is kumain noong mga bagay na yun. You cannot give what you do not have in the Lord. Okay?
So, mahalaga na as farmer, aware tayo doon. Hindi, yun din. So, may mga preacher na sobrang lupit sa sarili. Malupit din sila sa Yes. sa ibang tao. Kunyari, may preacher na kung ano yung trato niya sa sarili niya. Oo. Pero kumbaga, maintindihan natin na dapat i-bless din yung mga laborers and workers. Okay? Pero yung mga tamad, gaya nga sabi ni Paul, huwag pakainin. Okay? Para ma-appreciate nila yung value ng good or hard work. Okay, verse 7. Shit. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. So, ibig sabihin, tandaan mo yung tatlo, being a soldier or yung ating pagsunod sa duty. Why? Kasi yung soldier na hindi nakikipaglaban, talo na. Bago po man dumating yung actual na giyera. Okay? Yung athlete na hindi nagpa-practice, hindi talaga makakarating doon sa finish line. Diba? And number 3, yung farmer na hindi nagtatrabaho, hindi makakarating sa time ng harvest. Walang aanihin. Yun. So, kumbaga, simple. Walang itinanim. Walang aanihin. Yun, pag wala sinuksok, walang madudukot. Okay. So, kumbaga, mahalaga na nauunawaan natin yung mga bagay na to na hindi pwede na Christian tayo tapos sasaluhin na lang natin basta-basta yung mga bagay-bagay. So, kailangan mag-effort tayo. Okay? Magbigay ako ng little effort o little ano lang din yung makukuha natin doon sa little effort na ibinigay mo. Okay, so wag natin i-despise yung ating hard work. Next, verse 8. Alalahanin mo si Jesucristo, ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David, ayon sa magandang balitang pinapangaral ko. Ito mahalaga to. Lagi nating tatandaan na si Jesus, pinrophesy na sa Old Testament pa lang. So, kumbaga, si Jesus, hindi siya yung parang nangyari lang yung gospel or nangyari na yung salvation nung dumating siya. Yung idea na yon ay hindi nag-exist nung time lang ni Jesus. Hindi. Even long before sa Old Testament pa lang, yung idea na yung Messiah darating para iligtas sila is a known message already. Known na siya talaga. Kaya nga nag-aantay sila ng Messiah. Siya na kaya? Siya na kaya? So, sabihin, aware sila. Ayun. Hindi yung nung dumating si Jesus, saka lang nila nalaman na, ay, may Messiah palang dumating. Hindi ganon. Alam nila na may darating at alam nila na ililigtas nga sila ng Messiah. Yun yung inire-remind niya kay Timothy. Kasi, sabi dito, of the seed of David, so ibig sabihin, si Jesus is fully man. Kasi nga may mga tao pa na hindi naniniwala. Na si Jesus yun. Kunyari, alam na nga nilang may darating na Messiah, tas yung mga signs na nga pinakita, tanga-tangaan pa din. Diba? Ay, na may term na yan. Ay, sorry. Okay, sige, okay lang. Diba, parang wala kami nakita. Parang gano'n na nangyari. Kaya sabi ni Jesus inadmit nyo na may kasalanan kayo kasi sabi nyo, nakakita kayo. Tapos, ngayon, sabi dito, of the seed of David. So si Jesus, fully man. Okay, he is truly man. Okay? Pero sabi din dito, was raised from the dead. So he's truly God. Kasi hindi naman basta si Jesus walang power na ni-raise yung sarili niya sa dead. Sabi nga niya, siya mismo on his own accord, inalay niya yung buhay niya. So meron din siyang power to raise it back again. So ibig sabihin, hindi yun kayang gawin ng isang normal na tao lamang. Settled naman na tayo sana dyan. No? Settled naman tayo na si Jesus, hindi siya tao lang. Kasi kung si Jesus... nga may nabasa ako. Wala naman kasi sa Bible na nagkatawa. Ano yung sinabi na and the word became flesh? Anong translation yun? Kasi may nakikipag-debate na ibang religion na ang verbo, sinabi ang verbo ay nagkalaman. Ano yung nagkalaman? Parang alam mo yung obvious naman na. Taka-taka na naman. Alam mo yung obvious naman na lalagyan mo pa ng ibang twist at ang gagawin mong factor ay sinabi ba yan sa Bible? Kaya pag ganun, lagi kong ginagamit na argument is meron bang pusa sa Bible? So wala, di ba? Pero pag pinakalmot kita sa 7 pusa sa may bahay, malalaman mo na merong pusa. So meaning to say, hindi man siya
directly na sinasabi, Literal, oo. common sense naman kung may mga binabanggit na mga ganitong hayop na pamilya ng pusa, more or less possible na nag-exist yung pusa. At saka nakakita ka, hindi mo naman kailangan magkaroon ng faith sa bagay na nakikita mo naman na ng obvious. Oo. Yun. So, kahit na Nailusot wala, lang kasi. kahit na hindi siya directly nakalagay sa Bible, kung nakikita mo naman siya at yung principle andon, Para then ano, it is sa true. ano kasi, sa defense mechanism, di ba meron ding denial? Oo. No. Which is pangit. Yun yung kadalasan, no? Yung kadalasang gamit, denial. May nakausap nga ako pag daw mahirap ipaliwanag, di nila pinaniniwalaan. Kunwari, isang doctrine na pinupush is mahirap intindihin o ipaliwanag o ipagtanggol, hindi daw nila tinitake as doctrine. So, sabi ko naman, kapag hindi natin fully grasp yung isang bagay, automatic, hindi na yun agad totoo. Parang mali naman ka ako yung ganun logic or Paano yung argument. Pythagorean theorem? Di ba dapat mas i-push mo nga yung sarili mo na unawain bakit naging ganun? Yun. Huwag naman tayong pabobo. Di ba? Oo. Mag-effort naman tayo lumago. Oo. Mag-effort naman din tayo magbasa ng Bible para wag yung puro inaasa lang natin dun sa nagli-lead sa church. Hindi, minsan yung ano din, kunyari sa trabaho din, minsan gulangan yan eh. Minsan parang, kung umattend ng seminar, pag natutunan ko yan, trabaho ko yan. Pag nagkataon. Ganun eh. Buti lang sa amin sa school, ini-streamline na ina-avoid na nabigyan ng mga hindi talaga teaching related na mga trabaho or coordinatorship yung mga teacher. Yung kumbaga, ina-avoid na nilang bigyan talaga. Dinedeload na nila. Okay, next. Verse 9. Verse 9. Ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal. Subalit hindi kailanman maigagapos ang salita ng Diyos. So kung makikita natin dito, Nakakulong. Yes, nakakulong si Paul. So parang yung suffering at saka yung situation niya parang siyang kriminal kahit hindi naman talaga. Kasi ang nang-judge naman sa kanya is yung world tsaka yung mga secular people Pero sabi niya kahit pa nakagapos siya, hindi nakagapos yung salita ng Diyos. In fact, nung nakagapos siya, opportunity pa nga yun para ma-share niya yung ibang mga nakakulong din. Or opportunity din na ma-share niya yung mga gwardya. So kumbaga win-win pa rin. Ayan. Ganda, no? Ang nakatuwa pa dito, di ba siya pa nag-encourage kay Timothy. Yun. Tapos siya nakakulong. Siya nakakulong. Even yung book ng Philippians. Galing, ano? Tapos na ba yun? Yung Philippians? Hindi, yung hati natin. O may isa pa. Okay na yan. Tapos na to. Doon na tayo sa 10. Hanggang 13 tayo. Okay. Okay, 10. Tinitiis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kaluwalhatian mula kay Kristo Jesus. So, kumbaga, part ka ng pagiging Christian, meron talagang suffering. Okay? And minsan yung suffering, ina-allow yan ni God para ma-develop yung ating character. Okay? Hindi pwede na lagi natin maiwasan Yun din yung parang, okay lang ko sinabi yun. Ayan. Last week lang. 'Di ba parang yun yung kagandahan kapag ikaw galing ka sa mababang pwestong trabaho. Diba? Naiintindihan mo Di kasi na yung karakter mo na-develop. Siyempre, pag hindi ka katulad ng mga yung mataas agad posisyon, di mo naranasan yung mga menial jobs, may tendency ka na look down mo sila. At hindi na look down. Yung maging insensitive ka na lagi mong ipinapasa yung trabaho mo sa kanila when in fact, ang hirap talaga noong volume ng trabaho nila. So, kapag hindi mo nagigets. ang sasabihin pa, di ba ganun-ganun lang naman yan? Huwag ka namang insensitive. Patong-patong din yung trabaho nila. Minsan nga, nag-attend ako nung sa HR. Pa-seminar sila about mental health. Mental health, emotional intelligence. Mental health, tsaka emotional intelligence. So, saan sinama din nila yung social and adverse... Half day lang
Kasi yun yung apat na mahalaga eh. Hindi lang daw yung EQ. intellectual tsaka emotional eh. Yung social at tsaka adversarial. Adversary quotient. Yung adversarial or adversary quotient, yun yung kakayahan mo na mag-cope sa gitna ng problema or challenges. Yun. So, lumabas doon, kadalasan nga, may Q&A eh. So, kadalasan, mga sa trabaho, is yung stress sa workload. Yun naman yung number one eh. Yung sobrang daming workload. Ganito. Walang time sa family. Huwag daw mag-uwi ng trabaho. Sabi ko naman, noong sa Q&A, ako po na appreciate ko po yung inyo pong pag-discuss dun sa kung paano mamamanage yung sarili naming stress. Yung emotions namin sa trabaho, yung workload, ano ko po yan, appreciate ko. However po ako, paano naman kung ako yung nakakakita sa isa kong katrabaho na siya yung ganon, stress, paano ko siya matutulungan? Siya stressor. Siya na-stress. Paano ko siya tutulungan? Dapat yung aralin dyan is yung mental health first aid. Yung how to deal na. Yung how to deal with other people. Pero dapat nga dyan, isama pa rin yung social at saka yung adversary quotient. Inano ko din, pero parang hindi nasagot eh. Bin-wrote up ko din. Although halos lahat naman ng opisina may ganong issue. Or baka tayo din kasi stressor. Oo, baka ikaw yun. Di ba? Oo. Mahalaga din na nabobrought up yun. Kaya, nung na-invite ako doon sa DSWD, yung pang ano yung naging topic mo? La Union, ha? Ano yung topic mo? Binigyan ako ng topic na regarding sa pang team building kasi eh. Pero ang binigay kong topic is yung collaboration, yung sa mental health din, sa loob nung may theme eh. Basta meron akong PowerPoint doon, gusto mo, sa'yo na lang, bigay ko mamaya, baka magamit mo. Bigay ko na lang. Basta ano yung term na? Eukonoia. Basta parang ganun yung term. Kasi biblical yon. Hindi ko sinabing biblical yon. Sa dulo ko sinabi na biblical yun. Eukonoia. Parang ganun. Hindi, hanapin ko yung mismong term. Para metanoia. Iba pa yun. Iba pa yung metanoia. Sa dulo ko lang sinabi. Na yun. Yung minsan, dahil nasa itaas tayo, hindi tayo aware doon sa common problems and challenges ng mga nasa baba. Lalong-lalo na yung mga nandun agad sa itaas. Example nung nag-i-interview si Ellie, yung sa mga kamanggagawa. Kinakausap niya yung hindi ako sure kung DTI ba yun. Yung nasan po ba yung data nung poverty threshold, may ganyan-ganyan. Bakit po sinasabi niya? Yun. Ngayon, parang sinabi noong secretary is... Base sa statistics. Tapos meron pa, kaya nga hindi daw niya naranasan mag-minimum wage earner. Kasi nga, nag-aaral daw siya maigi para yung position niya is yung mataas agad na ganon. Wala namang problema na yung position mo is mataas agad na ganon or hindi mo naranasan yung minimum wage. Pero just because hindi mo na-experience yung hirap ng minimum wage earner doesn't mean na hindi nag-e-exist yung ganong paghihirap. Yun yung problema sa iba eh. Just because hindi sila yung nakakaranas, tingin nila o yung attitude nila as if hindi nag-e-exist yung ganong problem. Para siyang childish way of thinking. Yeah. Kasi alam mo sa bata, pinag-aralan namin, ang bata, baby, o toddler, tinakpan mo yung mata, akala niya wala ka. Pero ang tinakpan mo lang mata niya. Ganun pala yun. So kapag tinakpan mo yung mata niya, akala, wala ka. Ganun. Kaya iba, hindi sila compassionate or sympathetic kasi nga, hindi rin sila empathic kasi nga hindi nila naranasan. Pero alam mo ba? Pero may mga taong naranasan yun, pero nagiganti. Yun yung mali. May ganun eh. Kaya kasi may mga kakaiba akong mga naranasan nung bago ako sa public school eh. Kaya nung may mga bago ng teacher sa public school, wala namang problema kung maautusan sila na maging MC, ganyan-ganyan, bilang bendisyon sa kanila. Wala namang problema sa akin yun. Pero ang sabi ko sa kanila, if merong nang a-abuse sa inyo ng work na trabaho dapat nila, sabihin nyo.
Hindi pwedeng sasabihin, hindi, bago sila na lang yung bigyan. Yung mga linyahan na, single naman sila sa kanya nila ibigay. Oo, kami may pamilya. Hindi dapat ganon. Oo. Yung trabaho mo, kahit may bago na dumating, trabaho mo yun. Maliban na lang kung sa susunod na taon, sa kanya ipasa yung coordinatorship nun, dun pa lang. Saka regardless ng relationship status mo. Yes. Huwag niyo apihin yung mga single. At saka, regardless din ng experience, whether bago ka o luma, hindi May ibig pinirmahan sabihin- kayo na Yes, may kontrata yun eh. sinumpahan kayo. Hindi pwede na yung mga luma o yung mga senior, ginagawang utos-utosan yung mga bago. Kung mapapansin mo, yung bago nga minsan, kunwari teacher 3, yung position din naman ng mga matatanda doon na iba, teacher 3 din. Bakit ganun ang trato mo? Hindi dapat ganun. Alam mo, itong isang napansin ko sa akin, siguro dahil sa experience ko din. Kasi parang nung ako is nagsisimula, walang nag-explain sa akin nung Okay. bigger picture kung bakit ko siya ginagawa. Parang gawin mo to, i-xerox mo to. Xerox lang alam ko. Hindi ko alam kung ano yun. Kung ba't ko i-xerox, basta i-xerox ko lang. Ginagawa ko naman. Pero hindi ko alam. Dahil sa kagaganon, natagalan ako paano ko mag-grasp yung na-connect ako lahat. Dahil ganun ako itrato. So lately, meron kaming OJT from CRT na si Kat. So once na siya naging katulong namin sa dahil nagpa-seminar kami lately, alam mo, napansin ko, hindi ko to sinasadya, pero siguro dahil nga sa experience ko, kapag tinuturoan ko siya, ang tagal. Kasi tinuturo ko pa yung Reasons behind. background, bakit natin to gagawin. Nyari, ito yung attendance natin. Ngayon, mapapansin mo kako kulang tong attendance. Bakit? Kasi hindi mo naman kako makukumpleto lahat eh. Pero sa audit, kailangan makumpleto natin to. So, kumbaga, kailangan mo i-follow up din yung mga umabsent na yun, mga ganon. Kasi baka kasi isipin niya, nandadaya ako ng So, hindi yan ganito kako yan. So, kapag ito ang gagawin natin, maglalagay ka ng ID kasi may mga darating na ganito. Kasi itong ganito, ganyan, ganon. So, parang paano ba yan? ko siya, parang gusto kong maintindihan sa tingin ko kasi mas maiintindihan nung tao yung ginagawa niya kapag alam niya yung bigger picture. Totoo yun. Tsaka mas ma-appreciate niya ba't Yun niya din. kailangan gawin. Para saan ko to ginagawa? For example, tawag dito, kunwari, hindi kasi ako mareklamo pag ang usapan na yung about sa trabaho ko bilang teacher. Yung pagtuturo mismo. At saka Kasi, yung mga reports na normal na kaakibat nun. Wala akong karapatang magreklamo at Yun naman hindi, tsaka mas yung SG ko. So, kumbaga pag sa akin pala narinig yung pagreklamo, ano pa sila, parang ganon. So, ang point ko lang is, dahil nauunawaan ko ba't ko kailangan gawin yun, hindi ko kailangan magreklamo. In fact, na-appreciate ko bakit kailangan kong gawin yun. Ang minsan na nakakapag voice out ako, is yung mga bagay na redundant or paulit-ulit na wala namang diretsong kinalaman talaga sa teaching at saka doon sa quality ng ikagaganda ng pagtuturo. Yung mga ganun, doon ako medyo na eewan. And minsan, nagtataka ko, many decades na, minsan yung ibang mga agencies and government, hindi pa rin nare-refine yung, kunwari, yung kahit yung problema sa inyo, yung parang lagi na lang na nagmamadali, yung parang laging bukas na agad ipapas. Yun nga. Diba? Yun yung kailangan maayos. Siguro, mainam dito is yung implementation din. Na kapag sinabing planning, ganito, 1 week before, yun. Kapag may mga one day ipapasa ng ganun, wag mo siyang i-expect dapat. Yun. Sasabihin, hindi, mga flexible kasi tayo. Yung pagiging flexible is a good attitude, pero yung kailangan mong laging maging flexible, that is mismanagement. Sa planning process. Yeah, that is a mismanagement issue. Ulitin ko Parang ganito lang yan. Sa Pilipinas, di tayo prepared sa disaster eh. Resilient tayo. Maganda pakinggan na resilient tayo. Maganda yung buwabangon tayo. Pero may mali sa Yun na lang ba? Puro sa emergency response natin at saka doon sa management ng disaster kapag may maga. Resiliency lang ba pang sagot natin sa lahat? Mahal natin ang Pilipinas. Okay? Pero
minsan maiisip mo na reklamador ka lang ba talaga or naiinis ka lang ba? Pero mas malalaman mo kapag kunwari napunta ka sa ibang bansa, kunwari sa Canada, sa Japan, meron naman palang mas igagaan yung mga bagay-bagay. Parang parang may gobyerno dito parang gano'n. Kunwari yung sa bus, sa LRT, MRT, sa subway. Na napunta ako sa Canada, hindi masyado issue yun. O wala naman tricycle sa Canada pero laging on time yung mga bus. Doon ka lang, maghihintay ka On lang. time. Nakalagay yung mga time doon eh. Alam mo sa Pilipinas, natututo kang makisama eh. Mm. Di ba? Kasi hindi tayo by the book eh. Mm. Parang palakasan pa din eh. Oo. Kaya kahit dun sa mga bus na yan, makikisama ka din eh. Oo. Yung mga konduktor, pakikisamahan mo. Ito pa yung ironic. Sa ibang bansang ingat nating sumunod. Pero sa sarili nating bayan, ayaw nating mahalin na maging disiplinado. Tayo nga ang mas may kailangan na maging disiplinado. Sabi nga daw nila, parang kapag taga-abroad ka, disiplinado ka. Pag bumabalik ka sa Pilipinas, nagiging pasaway ka ulit. Yun yung iniiwas ko. Kasi yung pagiging... So, nasa lugar. Oo. At saka, yung pagiging disiplinado ba ay nature mo na? Naging nature mo na? Or dahil lang sa lugar? Wag naman sanang ganun. Kaya kunwari, lagi na lang to example, red light. Kahit maluwag, may mga tumatawid pa rin na matitigas yung ulo. Meron nga, muntik pa masagasa. Galit pa, no? Galit pa, muntik masagasa. Iba, wala lang pakialam. La, ganun. Pero ako naman, para bang, sige, konting hintay lang. Tinuturoan ko yung sarili ko minsan na maghintay para hindi ako laging nagmamadali o naiinip sa mga bagay-bagay. Minsan, yung paghihintay na yan, nasanay tayo sa mga fast food, instant noodles, tsaka online shopping na mabilis lahat. Nakakalimutan na natin i-apply minsan yung patience. Sa mga bagay-bagay. Di ba nung araw, wala naman tayo, kunyari pag nainip tayo, hindi naman tayo makakapag-reels. Makakapag-scroll. Wala naman nung araw dun eh. Mag-invento ka lang ng lalaro kukumpunahin mo yung buo na electric pan, sisirain mo. Kaya malinis ang bahay nun eh, no? Wala kang magawa. Maglinis ka, walis ka. Kaya naging creative yung tao nun. Oo, kasi from the scratch eh. Walang sinusubo sa kanya eh. Kaya ngayon, para bang imo-motivate mo pa yung sarili mo or didisiplinahin mo pa yung sarili mo para matuto na i-craft. Ang maganda man ngayon, readily available na yung resources para matuto tayo. Kaso ang problema, ang dami ding distractions. Dahil nandun din lahat. Oo, nandun din para lahat. Siyang Enchanted Kingdom. Pagpasok mo Vanity Fair. Vanity Fair. Okay. So kumbaga, i-endure daw natin yung mga hardships na kakaharapin sa pag-share ng gospel. May mga magre-reject dyan. May mga mangmamak. Tanggapin mo na. Hindi siya laging fairy tale. Pero, itong motivation mo dapat, mahal mo sila at may tatanggap. Yun. Hindi siya totally na walang harvest. Okay. So, kung people pleaser ka pala, medyo Ala talaga. hindi Okay. dapat pala. And last but not the least, 11 to 13. Totoo. Tapos na tayo sa 10 na. Okay, Totoo 11 ang to 13. kasabihang ito. Kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo Jesus, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayo ang kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay mananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. May dalawang uri ng kamatayan na tinuturo sa Bible. Yung una, yung parang baptism, yung nire-relate natin yung sarili natin na kasama tayo ni Christ na pinako sa cross. Okay? Para magkaroon tayo ng newness of life. Parang death with Christ. Oo. Para tayo din is ma-resurrect in Christ. Yun. Nung tayo na bautisma, para tayo namatay, di ba? Para tayo nilibing, di ba? Pero kailangan di ibangon kasi literal tayo malulunod eh. Pero ang totoo nun, yung resurrection din ni Christ. Yun kasi yung resibo eh, na merong reward yung ating sufferings. Pero may pangalawang kamatayan. Itong pangalawang kamatayan na to, ito yung talagang gugugulan natin ng buong buhay natin. Ano yun? Yung dying to self. Okay, yung death to self na imo-mortify mo yung flesh mo, imo-mortify mo yung sinful nature na nakaprogram sa'yo kahit na hindi ka naman na yun dahil you are already a new creation.
You beat your Oh. body. Kasi kumbaga, dahil masyadong kumapit sa'yo yung pattern nung old nature mo, akala mo, yun pa rin ikaw. So, kailangan mo laging i-rewire yung mind mo na hindi ka na doon. Repentance. Yes. Every day. Renewing ng mind. So, kumbaga, if we... Identity mo kay Christ. yes. So, if we died with Him, then also, we will also live with Him. So, kumbaga, in life and in death, kasama natin si Christ. At si Christ ang ating Panginoon, whatever happens. Ngayon, sabi dito, if we deny Him, then deny din niya tayo. Okay. Sinabi din yun ni Jesus. Pero ito yung maporma yung huli. Oo nga eh. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. So, kumbaga makikita mo yung loving kindness ni God na kung may mga pagkakataon man na imperfect tayo, hindi tayo faithful, laging andyan siya para hintayin tayo. Pero kumbaga, wag naman nating abusuhin. Ano? Kasi even yung grace period, meron tinatawag na period. So, kumbaga, kinuman tayo bilang Christian na talagang may mga sufferings. Naalala ko, no? Kasi parang 52 yung ire-reclass sa amin. Yung nakausap ko si Che kanina. So, yung mga co-teachers ko medyo naiinis na, nawala na ng pag-asa, ganyan. And then, di ba nakausap ko si Che? Tapos, March, ano pa lang naman ngayon? 25. So, 26, 27, 28, 29. May 6 days pa. Ngayon, chinata ko ng isang co-teacher ko, tatlo na lang kami na hindi pa nakikita yung pangalan. So, kumbaga sa paalatan, parang panghuli na naman ako. Pero kumbaga, kaya ako hindi nagwo-worry kasi ang nakikita ko, hindi yung may 3 pa na hindi nahanap. Ang nakikita ko kasi yung 48 na nahanap. So, ibig sabihin, kung nakita yung 48, ibig sabihin, possible na makita pa yung 3. Ba't nawawala? May nawawala ba talaga? Hindi ko alam eh. Mahirap na rin din kasi magsalita eh. Basta ang masasabi ko lang is may mali sa sistema kung paano ng pag-aayos. Either merong inefficiency sa sistema or may mabagal ba sa sistema or may lack of accountability or merong mali na nangyari nung una, I don't know. Pero kumbaga, hindi naging maayos yung sistema. Yun lang ang masasabi ko. So, ako naman, kaya hindi ako nagwo-worry. Yung pagpasok ko pangalan ng DepEd, MT2 agad eh. Hindi ko naman dinaanan yung magdududa pa ba ako sa Diyos dun sa susunod na pagkakataon na mas madali para sa Kanya. O, diba? So, kumbaga, sabi ko na lang kay ma'am, next na po tayo. Pero kailangan, obligadong ma-reclass kayo. Tama? Oo. Ganun ba yan? Oo, kasi hindi sila pwedeng mag-ano ng susunod na batch eh. Tsaka, yung number ko sa ranking mas mataas pa doon sa mga nauna na na-reclass. O paano yun? So, kumbaga, may right ako magreklamo if given a chance na, kunwari magtanong, may mga complaint ba? Diba? Yun. Pero okay, hindi ako nagko-complain. Bakit? I trust the process. Titiwala ako na nagkaroon man ng inefficiency or problem sa system, naniniwala ako na yung sinabi nila na maayos lahat yan, maayos. At naniniwala ako kay God na when the time is right, do syempre ibang context nun, He will cause things naman na to happen. Huwag ka lang, ngayon ka pa ba? Present. Kumbaga, you live in the present. Yes. At saka ngayon ka pa ba magda-doubt sa Diyos? Ang dami ng mas mahirap at imposibleng bagay na nangyari in the past pero nangyari. How much more yung simpleng bagay lang naman? From nothing to SG19. Ngayon ang pinaprocess mo lang isang SG lang, SG20. Oo, isa lang. Isa lang pala. So, kumbaga magko-complete ka pa sa'yo. So, syempre, hindi na. Okay. So, yun lang. Bilang Christian, yun dapat yung mga pinoproblema natin. Hindi man sa pinoproblema, pero kumbaga, yun yung mas ginogol natin. Mas maging faithful kay God, na mamuhay tayo para kay God, and i-deny natin yung ating mga sarili. Yung suffering part siya ng Christian, hindi tayong humahanap niyan, pero we pray by the grace of God na maging bold tayo in the midst of pain and suffering. Yun lang. Bye, guys. Okay.